Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokils Vlog. Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, yung kalunos-lunos na nangyari din na naman sa Cebu, no? One after another po ang natural disaster na tinatamaan sila, no? Nung nakaraang buwan lamang tinamaan po sila ng napakatinding lindol diyan, no, sa Bago, no? Sa Bogo ba 'yun o Bago, diyan sa lugar na 'yan, no? Nakakaawa po. Ngayon naman, dumaan naman itong bagyong Tinyo na napakalupit mga kababayan, no? Siguro nakita nyo na yung mga larawan o video na kung saan talagang parang dinala nung bagyo yung buong karagatan papunta ng Cebu, no? Nakakaawa po yung mga kababayan natin diyan na mga Cebuano, no? Prayers po sa inyo. Pero ang nakakalungkot mga kababayan, umaasa sila, pati yung kanilang governor na si Pam Baricuatro, na masusustain ng mga flood control project, yung ganyang pagbaha. Kaso wala po Nakakaawa po, mga sasakyan nila na talagang inanod, no? Kawawa naman, pati yung isang subdivision yata, yung mga nakatira po, umakyat na ng bubong, no? Talagang kailangan po nila ng tulong dyan at yung iba pang lugar na sinalanta ng bagyong Tinyo. Iba po talaga ang climate change mga kababayan, nagbabago na po ang weather, no? At yung iba nga, yung ibang mga pamilya nagtago sa drainage Nakakaawa naman mga kababayan. Ang nakakalungkot itong mga flood control na ito. At the same time si Governor Bam Baricuatro rin po ay nagpaliwanag sa mga kapwa niya DDS. Dahil inulam po siya ng mga batikos dahil mukhang hindi nagustuhan ng mga kapwa niya diehard Duterte shitheads, ay mali, mga diehard Duterte supporters ang ginawa sa kanya ng Malacanang. Grabe naman tong mga DDS talaga, no? Okay, so yan po ang ating pag-uusapan. Shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So this is all about Cebu at kay Governor Pam Baricuatro, no? May God help Cebu, may God raise Cebu again. May mga awit po tayo dyan na bangon Cebu, yung tungkol sa pagguho ng paglindol. Ngayon naman ulan, no? Prayers na lang po ang ating mapapaabot sa kanila at hopefully lahat ng tulong, no? Huwag nyo na pong politikahin yan, huwag nyo na pong nakawin ang pagtulong. Kung hindi naman kayo makakatulong, mag-offer na lang po ng panalangin, ika nga, whether in kind or in kind meaning manalangin kung wala kayong maibibigay na pinansyal o material na tulong, no? Huwag na kayong magsalita kung ano-ano dyan, lalo na tong mga rabid, mga toxic, mga stressful na mga DDS na ito, no? Biruin nyo, isiniwalat po ni Governor Bam Baricuatro yung kalagayan ng flood control sa lugar na yan. Kumbaga sinisisi niya yata ang Duterte administration, biruin nyo, Duterte fanatic yan. Sabi niya, indeed, Cebu is a Duterte country dahil nanalo po siya bilang miyembro ng Partido Demokrat, yung PDP laban, no? Pero ngayon mukhang sabi niya hindi nakatulong yung mga flood control ng dating administrasyong Duterte dito sa pagbaha sa lugar ko. Biruin ninyo, no? Diyan po sa balita ng Business World, no? Sinasabi diyan mukhang Business World ba 'yan? O yan, basta yung balita na yan, no, mga kababayan. 323 flood control projects sa Cebu nung panahon ng Duterte administration from 2016 to 2022. Wala po. Sabi po ni Governor Pam Baricuatro, it is worth 26 billion pesos. Pero wala po. Hindi po na hold up yung tubig. Mukhang wala naman talaga yung iba na flood control. Yung iba substandard. So ano nangyari? Hindi niya po pinagtanggol ang Duterte administration even though Duterte supporter siya.
Kasi bakit? Uunahin niya pa ba ang pamumulitika kaysa sa tulungan ng kanyang mga kababayan at sabihin ng katotohanan? Itago niya, i-blame niya sa administrasyong ito. Bakit nagkaganyan ang bayan niya? 3 taon pa lang ang administrasyon. So base sa kanyang pagsasaliksik, sinabi niya, walang nangyari. 323 flood control projects ni Digong sa bayan niya with 26 billion worth. Hindi nakatulong. Nakita nyo naman yung kalagayan kasapitan ng dulot ng bagyong Tinyo. Kakaawa po mga kababayan. Kung baga dilubyo after dilubyo ang nangyayari sa Cebu, no? Siguro wag na nating politikahin yan dahil nakakaawa po yung mga kababayan nating mga Pilipino diyan, mga Cebuano, no? Ang masakit lang dahil sa panggugulang, panloloko ng dating administrasyon, no? Yung mga bilyong-bilyong pera na dapat ginastos ng tama para sa infrastruktura, lalong-lalo na dito sa flood control na to. O yan po. Siguro kung hindi pa isisiwalat ng Pangulong Marcos ang katarantaduhan sa DPWH ng flood control, sino ang sisisihin dito? Hindi uungkatin ng flood control na yan. Sasabihin lang talagang malakas ang bagyo. Talagang sobrang dami lang ng tubig na dinala ni Tinyo. Hindi po eh. No? Inamin ni Barry Cuatro, hindi nakatulong. Wala. Bakit? Substandard. Yung iba goes. Kaya nga sinabi po ni Pangulong Marcos through Yusek Castro sa kanyang press con na walang sisinuhin na imbestigahan dyan. Walang dapat na yung makakaligtas. Sino ang dapat sisihin dyan? Dapat yung mga district engineers dyan sa Cebu, kung nasaan yung mga flood control, sila ang dapat tanungin. No? Dapat itong mga ICI na to, si DPW Secretary Vince Dizon, dapat pinuntahan nyo rin ng Cebu eh. Kung sino-sino pinupuntahan ninyo, bakit di nyo puntahan ng Cebu? Takot kayo kay Barry Cuatro? Eh si Barry Cuatro naman, mukha namang non-partisan yan eh. Bakit ko nasabing non-partisan? Mamaya sasabihin ko sa inyo. Ha? Dito muna tayo sa, biruin nyo, 93 na so far yung nabasa ko. 93 na ang namamatay. Meron pa dyan 2-year-old na matay. Kawawa naman. Nang dahil sa kasakiman nitong mga ilang mambabatas na ito, sa kasakiman ng ilang mga government officials and employees, habang kayo hayahay kayo sa mga buhay ninyo, kayo nagbabakasyon sa ibang bansa, yung pong nasalanta ng bagyo na ito at ng paglindol. Nasaan ang dapat na flood control project na siyang sasalo sa mga tubig na dinala ng bagyong Tinyo? Wala po nabuking kayo Katarantaduhan lalong-lalo na yung panahon ni Digong. Hindi po inispare ni Governor Barry Cuatro ang dating administrasyon. Di po ba? So hindi mo naman pwedeng sabihin lahat yan kay Pangulong Marcos. Meron pa nga yung mga proyekto ni Digong na hindi pa tapos hanggang ngayon. Biruin mo, natapos na yung terme nung mama, nakakasyam na taon na, no? 6+3, hindi pa rin tapos ang flood control. Tapos popunduhan mo ulit. Pag nanakaw na yun mga kababayan Kaya ako, kudos dyan kay Governor Barry Cuatro Hindi niya sinusugarcoat, hindi niya pinagtatakpan ang kamalian ng dating administrasyon, even daw na isa siyang diehard Duterte supporter. Ngayon mga kababayan, nabati ko siyang governor na yan. Bakit? Kasi nga po, tinalaga pa siya ng Pangulong Marcos bilang isang chairman ng regional, Regional Director Council. Tama ba yun? Yung Regional District Council, RDC 7 sa Region 7. Siya po ang pinaka-chairman dyan. Ngayon, yung mga kapwa niya DDS, binabati ko siya. Bakit daw niya tinanggap yung posisyon? Bakit hindi mo inayunan yan? Kalaban natin yan. Itong mga rabid, mga toxic, mga garapatang DDS na to, na kung tawagin ko ay diehard Dayokdok support, diehard Duterte, Duterte Dayokdok supporter, diehard Duterte shitheads, diehard Duterte sinungaling, ay talagang partisan. Hindi na inisip kung bakit kinuha
ni Governor Pambari 4 yung posisyon. It's not about politics. Tama na ang pamumulitika. Tama na ang pagiging selfish. Tama na ang pagiging partisan. No? Biruin nyo, nagpaliwanag ng husto sa inyo si Governor Bari 4. Sabi niya sa mga kapwa ko DDS, this is not about partisan politics anymore. It's not about eto tayo, eto ka, ano ang kulay mo sa politika. The President or the Malacanang knows about my position in politics, knows about the color of my politics, but still, they put me in this position. They give me this position. Bakit? Kasi alam ng Pangulo na may husay ka. Ano ang sabi ng Pangulong Marcos noon? Noong eleksyon, may kulay tayo ng politika. Pero after na manalo tayo, iset aside nyo na yung kulay ng politika ninyo. This is not all about you. This is not the color of your politics. This is not about your party. It is not about yourself. This is about the Philippines. It is about the Filipino people. We are here to serve. Kung ano man ang kulay ng politika mo, pero sa tingin ng Pangulo, nakikitaan ka ng potensyal na makakatulong sa pag-unlad ng Pilipinas at ng mamayang Pilipino, ba't hindi kita kunin? Diba? Sayang naman ang talento mo, sayang ang husay mo kung makikipartisan politics ka. Mabubulok ka dyan. Magiging yung utak mo, clouded lang ng puro ayaw ko, ayaw ko. Ibig sabihin, selfish ka, narcissistic ka. Ganyan ng mga rabid DDS na mga tokmol. So ngayon, pinaliwanag ni Governor Bari 4, this is not about politics. The Malacanang knows my position in politics. It's not about partisan politics, sorry naman. Kinuha ko to advance kung ano man yung pangangailangan ng bayang ko. Kinuha ko ang posisyon na to, tinanggap ko para naman maisulong ko yung mga pagbabago para sa bayan ng Cebu. Kinuha niya ang posisyon na yon para po matulungan ang bayan ng Cebu. Di ba? Ang gandang rason niyan. Kaysa naman ayawan niya dahil lang sa kanyang pagiging isang faithful na DDS. Hindi niya ma-advance yung mga pangangailangan, yung kaunlaran ng kanyang bayang Cebu at mamamayan nito. Ano kayo? Saan kayo kukuha ng tulong? Di ba very smart move yan? Pwede ko namang sumuporta sa DDS At least, the same time, ina-advance mo yung kapakanan ng iyong bayan at ng iyong mamamayan sa tulong ng gobyerno. Diba? This is not about partisan politics. This is about advancing the welfare of the Filipino people. No? Ang sabi niya pa, we will still stick to the accountability and transparency, which is good. Even though DDS yan, ang matalinong DDS. Itong mga tokmol na DDS na purong mga nakikisaw-saw lang, walang alam talaga. Yan ang mga tinatawag nating mga tae, mga bugok. Di po ba? So dito, sa kalagayan po ng Cebu ngayon, lahat ng tulong, kung ano man po yung maibibigay natin, direkta nyo na lang yan. Baka yung iba pa dyan, mangi-scam pa, kaya mas maganda, humanap kayo ng legit na mga organisasyon na talagang ibibigay lahat ang inyong itutulong. At kudos for the meantime kay Governor Bari 4 dahil isinantabi niya ang kanyang partisan politics for accepting the offer of Regional District Council Chairman dyan sa Region 7. No? Sabi niya, alam ng Malacanang ang posisyon ko sa politika pero they did not look at the color of my politics. Ano ibig sabihin nun? Alam ng Malacanang na may talino ka, may galing ka, may leadership ka. Kaya mong pangunahan to. Isang tabi mo muna yan. Tama naman po. Di po ba? Yan ang dapat. Sabi nga ni Bari 4, look at the result. Tingnan ninyo yung magagawa ko. Hindi yung pamumulitika ninyo. Which is very good. O sige, titingnan natin kung anong magagawa mong progress dyan. Anong matutulong mo sa mga taga Cebu at sa bayan ng Cebu. At malay mo sa buong Pilipinas na rin. Maging example ka ng non-partisan. Diba? Okay, so yan po, no? Ano po ang inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.